Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Father John, ang Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group, Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Saturday ng ika-19 na linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay at sila'y ipanalangin. Pinagalitan sila ng mga alagad. Ngunit sinabi ni Jesus, hayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag ninyo silang hadlangan sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ipinatungan niya sa mga bata ang kanyang kamay at pagkatapos ay umalis na siya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa mabuting balita, sa unang tingin, maaaring isipin natin na ang pangyayaring ito ay hindi espesyal o hindi gaanong mahalaga. Ngunit sa katotohanan, ang mensaheng ito ay malalim at may malawak na kahulugan, lalo na para sa ating mga sundalo sa hukbong katihan ng Pilipinas at sa kanilang mga pamilya. Una, ang panawagan ni Jesus na hayaan ang mga bata na lumapit sa Kanya ay nagpapakita ng Kanyang malasakit at pagmamahal sa mga inosenteng kaluluwa. Tulad ng mga bata, tayo rin ay may pagiging inosente at marupok na kaluluwa na nangangailangan ng pangunawa at gabay. Sa mga pagkakataon ng ating kahinaan, kasamaan at kaguluhan, mahalaga na manatili tayong tapat sa ating mga prinsipyo at huwag kalimutan ang ating pagiging mabuting tao. Pangalawa, ang pagtanggap ni Jesus sa mga bata ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng pagbibigay ng atensyon at oras sa kanila. Sa inyong mga tungkulin bilang mga sundalo, maaring maging mahirap ang balansehin ang oras sa inyong trabaho at pamilya. Gayunpaman, huwag ninyong kalimutan na ang inyong mga pamilya ay nangangailangan din ng inyong pagmamahal at presensya. Maglaan kayo ng oras para sa kanila. Makinig kayo sa kanila, sa kanilang saluubin at pangangailangan, at ipadama at ipakita sa kanila na sila ang inyong tahanan at sandigan. Pangatlo, ang pagsasabi ni Jesus sa mga ganitong tao na uukol ang paghahari ng Diyos ay nagpapahiwatig ng halaga ng pagiging mapagpakumbaba at simpleng puso. Bilang mga sundalo ng Philippine Army, inyong pinili ang isang tawag ng paglilingkod na may layuning itaguyod ang kapayapaan at kaligtasan ng ating bansa. Ang inyong pagsisilbi ay hindi lamang isang tungkulin, kundi isang misyon na nangangailangan ng kababaang loob, integridad at pagmamahal sa kapwa. Sa ating mga pamilya, ang mabuting balita ay nagpapaalala sa atin ng pagiging tapat sa ating mga tungkulin bilang mga magulang at tagapangalaga ay may malaking epekto sa paghubog sa ating mga anak. Tulad ng mga bata sa kwento ng mabuting balita, ang inyong mga anak ay nangangailangan ng inyong pagmamahal, patnubay at pagkalinga. Sa pamamagitan ng ating mga halimbawa, maaari nating ituro sa kanila ang kahalagahan ng katapatan, katarungan at pagmamahal sa bayan. Kaya, sa minamahal kong mga kasamahan sa hukbong katihan ng Pilipinas at sa inyong mga mapagmahal na pamilya, ang maikling pagbasa ng mabuting balita ay naglalayong ipaalala sa atin ang kahalagahan ng pagpapahalaga ng mga bata at ang kanilang papel sa kaharian ng langit. Sa gitna ng inyong mga tungkulin at paglilingkod, huwag ninyong kalimutan ang halaga ng pagmamahal, pagiging matapat at pagkakaroon ng simpleng puso. Sa pamamagitan ng pagmamahal at pagkalingan natin sa mga bata at sa isa't isa, ating maipakita ang tunay na paghahari ng Diyos sa ating mga tahanan, sa mga komunidad at sa ating bansa. Naway, patuloy tayong pagpalain at gabayan ng Diyos sa ating mga tungkulin at paglilingkod. Amen. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, humihiling kami sa iyo ngayon para sa aming mga mahal na sundalo ng Pilipinas. Ipinagkakatiwala nila ang kanilang mga sarili sa paglilingkod sa bayan.
kaya kami humihingi ng iyong kaligtasan at proteksyon para sa kanila. Dinggin mo ang aming panalangin para sa kanilang kaligtasan sa tuwing sila'y nasa harap ng panganib. Patnubayan mo sila sa bawat hakbang na kanilang ginagawa at bigyan mo sila ng kahusayan sa kanilang mga tungkulin. Palakasin mo ang kanilang katawan at kaisipan upang harapin ang mga hamon na kanilang haharapin. Mahal na Panginoon, alagaan mo rin ang kanilang kalusugan sa lahat ng aspeto. Tulungan mo silang labanan ang stress, pagod at takot na maaring dulot ng kanilang mga tungkulin. Palakasin mo ang kanilang mga isip at puso upang mapanatiling matatag at malusog. Hinihiling din namin sa iyo na patnubayan mo sila tungo sa tagumpay. Pagpalain mo ang kanilang dedikasyon, sipag at talino upang kanilang magampanan ng buong tagumpay ang kanilang mga misyon. Gabayan mo sila sa paggawa ng tama at makabuluhang mga desisyon. Ama naming mapagmahal, hinihiling namin na palakasin mo ang mga sundalong Pilipino sa kanilang mga tungkulin. Pangalagaan ang kanilang kalusugan at dalhin sila tungo sa tagumpay. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.